Yung tapang mo, nawawala eh. Tapang mo nawawala? Tawagin mo yung kakampi mo. Ang hirap, alam mo, ano, Colonel, nag-imbento ka ng kwento. And then you speak about honor. So, Colonel Grijaldo, you mentioned in your affidavit and even in the Senate hearing that you were coerced by certain members of this committee. Totoo ba yun o hindi? Your Honor, I would like to invoke Oo, my hindi. rights. It's a simple yes or no. Ay, nako. It's very, very obvious. Kasi pag kapag sinabi niyang nagsinungaling siya, matik, perjury. Pwede siyang kasuhan ng perjury. Wala siyang choice. Either way, kulong siya. Ngayon, naka-contempt na naman yata siya, di ba? Naka-detain pa rin siya. Wala siyang choice dun eh. Hindi naman yan optional eh. Nagsinungaling ka, dapat pagbayaran mo yun. Nagsinungaling ka eh. Pag-usapan natin si Grijaldo. Ito naman si Grijaldo, mga kotsero. Kasi, syempre, ang dami-dami niyang iniingay nung panahon na nakadetain siya. Ngayong kaharap na niya, yung mga iniingay-ingay niya, tameme. Ayaw magsalita. Nakakatawa na lang eh. Actually, ito yung sabi sa balita kanina. Grijaldo refuses to confirm coercion claim versus Quadcom. Matapang tao ka sa Senado pag ngayon dito sa wala kang kuda. Nung hindi niya kaharap yung mga inaakusahan niya, ang tapang niya. Nung hindi niya kaharap. Nung kaharap na niya yung mga inaakusahan niya, tameme. Ba't naman ganun? Isang buwan ka na nandyan sa loob ng ng House of Representatives. Hindi ka ba naging close sa kanilang lahat? Dapat naging close mo na sila eh. Tagal-tagal mo na dyan sa House of Representatives. Police Colonel Hector Grijaldo on Tuesday refused to confirm if he told the truth when he said that he was coerced by certain members of the House Quadcom to testify that the previous administration implemented a cash reward system in its war on drugs. Alam niyo mga kutsara, balikan lang natin yung kwento. Kasi nung nag-hearing, naalala nyo, nag-hearing si Bato de la Rosa sa Senado tungkol sa war on drugs, nandoon si Grijaldo. Ang sabi ni Grijaldo, pinilit daw siya ni Dan Fernandez at ni Benny Abante na magtestimonya laban kay Duterte at mameke ng ebidensya para ilaglag ang mga Duterte at saka si Bato. Galit ng galit si Bato, ganyan-ganyan, nagsisigaw siya sa etc. Ayan. Nagdadrama siya. Tapos mga kotsero, ang nangyari, pinapa-attend itong si Grijaldo sa Quadcom para doon siya magpaliwanag kasi sila yung nakakasahan eh. Hindi nagpupunta itong si Grijaldo. So, na-cite in contempt. Dahil na-cite in contempt, naglabas ng warrant. Noong naglabas ng warrant, mga kotsero, ano nangyari? Na-detain. Nung na-detain, nag-iingay. Oo, nag-file pa ng kaso sa Supreme Court. And then, now it leads us here sa sitwasyon na to. Nakakatawa na lang, actually, kung tutuusin, na itong mga sagutan niya kanina. Number one, it doesn't address the question. Number two, obvious na nagiging evasive siya. Ibig sabihin, iniiwasan niyang sumagot. Baka may kinakatakutan. Baka natatakot siya na baka may mangyari sa pamilya niya. Panoorin natin yung sa mga, syempre hindi naman lahat tayo mapapanood yun. Sobrang haba eh. 8 hours yung actually ongoing pa nga yung iba. Ongoing pa nga yung Quadcom if I'm not mistaken eh. Or natapos kanina. Ito yung parte nung kay Grijaldo. Nahala po doon sila. Narinig niyo ba? Bahagi po ninyo, Colonel Grijaldo, ay naibahagi po ninyo doon sa statement ninyo na meron pong 2 miyembro ng mababang kapulungan okay na, ayun. Ay di umano ay inudyok ka, kinausap ka at para pang tinatakot ka na magsabi ng mga bagay tungkol sa issue ng EJK sa Pilipinas. Tama po ba yun? Your Honor, I would like to stand by my statement in the Senate under oath, Your Honor, and I would like to invoke my right to self-defense, Your Honor. Okay, but you have already stated your statement. So, Comsec, meron po ba tayong kopya nung affidavit ni Colonel Grijaldo? Your Honor, I apologize, we have not secured a copy of... But I think the very resourceful Chairman Akop will allow me to... Thank you very much. So, anyway, Colonel Grijaldo, meron po akong copy ng affidavit nyo. At ito naman po, pinaninindigan po ninyo. Tama po? Yes, Your Honor. Okay. Maraming salamat. Congressman Dan asked me, Colonel Garma, anong masabi mo sa kanya
tungkol kay Barayuga. I politely told him I cannot comment on the case when I respectfully answered him, Sir, mahirap yan. Kasama kami sa nag-iimbestiga at hindi ko alam kung anong kinalaman niya at may investigasyon din kami, baka ma-incriminate ako, sir. Tama po ba ito, Colonel Grijaldo? Your Honor, Yes or no lang po, ha? I will stand by my statement in the Senate under oath, Your Honor, and I would like to invoke my right for self-incrimination, Your Honor. Again, the resource person is out of order and let it be of record that he is Makukontem ulit. continuously disrespecting this committee by refusing Makukontem ka ulit. answer Sure, Bol. appropriately to the questions propounded by the member. Alam mo, Colonel, if I may, DSJJ, binibigyan ka namin ng pagkakataon dito eh. Nung nasa Senado ka, ang tapang-tapang mo eh. Yuh, Bakit dito patay. ay mo magtapang ka rito? Ipakita mo yung the same Tapang ka candor, dito. the same tapang na pinakita mo doon. Bakit hindi mo gawin yan dito ngayon? Nagtatago ka sa likod ng right against self-incrimination eh. Tinatanong sa'yo, relevant question. Matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka. Matik. Dito ka magpakita ng tapang mo. Matik. Yung nandoon ka lang. Alam mo, ang mahirap kasi sa'yo, gusto lang nating malaman ang katotohanan sa likod nito. Ang dami mo ng ginawa eh. Dinamay mo pa yung mga kasama na, hindi dahil sa kasama namin sila, kundi hindi tama ang nangyari at ginawa mo. You are trying to besmirch the reputation of Parang this sa batang pinapagalitan eh. Itong committee ito, hindi ito gawa-gawa lamang. Ito'y pinapayagan ng ating saligang batas. Ito'y pinapayagan at pinayagan ng 300 mahigit na membro ng Kongreso na kung saan ay merong mandato ng taong bayan. Kaya wag mong pastusin ito. Yung tapang mo, nawawala eh. Tapang mo nawawala. Tawagin mo yung kakampi mo. Ang hirap, alam mo, Colonel, nag-imbento ka ng kwento. And then you speak about honor. So, Colonel Grijaldo, you mentioned in your affidavit and even in the Senate hearing that you were coerced by certain members of this committee. Totoo ba yun? O hindi? Your Honor, I would like to invoke O my right hindi? for It's a simple yes or no. Binato yung mic oh. Mr. Chairman, Yes Binato or yung no? mic. Yes or no? Yun lang po yun. Sabi mo, truth, di ba? Your Honor, I Sabi would mo, like to invoke my enlightenment, right di ba? to self-incrimination, Your Diba Honor. sinabi mo, gospel truth, di ba? When you talk of God, there's only right and wrong. There's nothing in between. You want to talk about honor, Colonel Grijaldo? Kung gusto mo, Tsure, Colonel oh. Grijaldo, mag-usap tayo tungkol sa integridad ng isang tao, ang pagsabi ng katotohanan is the simplest way to show honor. Kasi we're talking about serious issues here, Colonel Grijaldo. Isipin mo mga EJK victims ang nandito. Libo-libong taong namatay nung panahon ng nakaraang administrasyon. Buhay ng Pilipino ang pinag-uusapan natin dito. Ay, nako. It's very, very obvious. Kasi kapag sinabi niyang nagsinungaling siya, matik, perjury. Pwede siyang kasuhan ng perjury. Wala siyang choice. Either way, kulong siya. Ngayon, naka-contempt na naman yata siya, di ba? Naka-detain pa rin siya. Wala siyang choice dun eh. Hindi naman yan optional eh. Nagsinungaling ka, dapat pagbayaran mo yun. Nagsinungaling ka eh. Wala kang choice dun. Wala ka talagang choice dun. It is what it is. Nakakatawa lang yung pag sinasabi niyang I invoke my right against self-incrimination. Kasi wala naman siyang kaso that he will be incriminated on. Ang kaso lang naman niya yung dito sa sa Quadcom. Wala naman siya ibang kaso na nakafile sa korte. So ano i-incriminate sa kanya? So malamang sa malamang, kinontempt pa rin to. Hindi yan pa uwiin. Lalo pag ganyan. Dapat kasi, si Senator Bato. Senator Bato, total naman, bababa ka na sa pwesto, di ka na makakabalik. Umarap ka na sa Quadcom. Ganun lang naman kasimple yun. At saka alam nyo ang dito, ang mahirap dito sa sitwasyon ni Grijaldo. Hanggat ongoing yung session, di siya alis. Tapos depende pa, kung pag sa session break,
papayagan siya na makaalis sa session break, which is on February 8. Hindi pa natin alam kung papayagan siya ng session break na umalis. I doubt. Malamang sa malamang hindi na siya papayagan umalis kahit campaign period. Parang ginawa ng Senado kay dun sa mga nag-Farmally. Sa Farmally, di ba naka-detain sila kahit na na campaign period? Malamang sa malamang ganun ang mangyayari. So, good luck. Good luck na lang kay Grialdo. Wala naman siyang kaso. Ano i-incriminate sa kanya? Na sinungaling siya. Well, yun. Pwede siyang kasuhan after nito. Kapag napaamin siya na, opo, nagsinungaling po ako, ayun, makakasuhan ka perjury.